simpleng senyales, very ordinary symptoms lang to, pero posibleng serious disease pala to. Posibleng nakakaikli ng buhay at kailangan magpa-check up na agad sa doktor. So, tingnan po natin to. Pero hindi naman to lagi 100% pag meron ka nitong 10 ay masama na agad. Pero kailangan mapakita na sa doktor. 1 out of 10. Number 1, nail abnormality. Okay? Sa kuko. Yung mga may diferensya sa kuko. Merong mga minor na diferensya lang. Pero pag yung kuko nyo na may isang linyang malalim, kunyari, tingnan nyo po yung kuko ninyo, merong malalim na parang groove or ridge dyan, ibig sabihin, nahirapan yung katawan mo sa panahon na yun. Okay? Diba? Kung ilang buwan tumutubo yung kuko natin. For example, yung mga nakikimotherapy, na heart attack, na hospital, let's say 4 months ago, pag tingnan mo yung kuko nila, nagkakaroon ng mga linya yan. Ibig sabihin, nahirapan yung katawan, hindi nakatubo maigi. Isa din tinitingnan kung may clubbing. May clubbing, parang medyo nagiging bluish yung kamay at nag-iiba yung hugis. Tulad nga na sinabi ko, pag diniretso mo yung daliring ganito, walang butas siya. Clubbing, sabihin, kulang sa oxygen yung baga, yung puso. Dapat rin tingnan sa kuko kung merong mga itim-itim. Okay? Yung mga itim-itim sa ilalim, posibleng parang nunal yan eh. So, pag nunal, merong masamang nunal, meron ding melanoma. Yung kuko na laging nasisira, marupok, mabilis na matuklap, pwedeng anemic, pwedeng may thyroid disease. Pag madilaw ang kuko, madilaw, pwedeng liver problem yan. At isa din, yung parang may dugo-dugo, may linya na pula-pula. Yung may pula-pula po, pwedeng splinter hemorrhage yan. Yan ang mga sign ng mga doktor na check kung may problema sa puso. So, ang nail abnormalities, kailangan pa-check sa doktor, ha? Number 2, yung mga alcoholic at abusive behavior, hindi po maganda. Merong mga pag-aaral, yung malakas uminom ng alak, usually, sila din yung nagkakaroon ng mga away-away, naninigarilyo, risky behavior, at yung mga alcoholic, ayon sa pag-aaral, hindi rin nagpapacheck sa doktor. Kaya yung mga sakit nila lumalala. So, hindi natin alam, baka gusto lagi lasing, kaya hindi pinapabayaan na yung sarili. So, iwas tayo sa alak. Number 3, simple sign na pwedeng masama, yung pag natutulog, malakas humilik. Okay? O yung pag natutulog, hindi lang humihilik, parang tumitigil yung hinga. Okay? Kung yung partner nyo, pag natutulog, malakas humilik, tingnan nyo anong klaseng hilik. Okay lang yung hilik na tapos mawawala hihinga. Kung gano'n lang, medyo may rhythm, okay lang. Ang ayaw mong hilik, yung hihilik, tapos hihinto yung paghinga niya ng mga 30 seconds, 40 seconds. Kala mo, hindi na humihinga, biglang gagano naman siya ulit, hahabol siya ng hininga. Hindi po maganda yon. Ibig sabihin nun, yung mga pauses while breathing and sleeping, sleep apnea yon. May nagbabara sa lalamunan, pwede magdulot ng heart attack, pwede magdulot ng hirap paghinga, at pwede pa magkaroon ng brain damage. So, sleep apnea, delikado yan. Common yan sa malalaki ang leeg, mga overweight, at yung mga nakatihaya. So, yung mga may sleep apnea, dapat nakaside sila matulog. Number 4 sign is bad breath. Okay? O, pwede naman bad breath, hindi lang natutoothbrush, bad breath, o, di ba? May mga sira sa ipin, pwedeng yun ang sign ng bad breath. Pero ang mga doktor, merong mga ibang bad breath na kakaiba yung amoy. Okay? Merong may amoy na parang prutas, fruity smell or ketone, parang acetone. Pag amoy acetone ang hininga, pwedeng diabetes yun na sobra taas. Hindi controlled. Pag yung amoy na medyo mapanghi, pwede may kidney disease. Hindi na lumalabas yung ihi, lumalabas sa hininga, yung dumi ng katawan.
Meron ding amoy na kakaiba, yung parang nabubulok na amoy o parang plema. Minsan yung mga may pulmonya, may bronchiectasis, may sira sa baga na maraming plema. So medyo amoy plema. O, pasensya na. Meron din namang amoy na masangsang din, nakakaiba, liver disease. So, may liver failure, kidney failure, may diabetes, may maraming sira sa baga, pwede magbago yung hininga. Okay? So, pag bad breath, pwedeng pa-check up sa dentista. Pag hindi maayos, tingnan bakit. Yung mga may GERD, laging acidic, iba rin yung hininga. Okay? Number 5, yung sobrang bilis ang heartbeat. Okay? Ang normal heartbeat natin, mga 60 hanggang 90 beats per minute. Mas bata, siguro mas 60, mas matanda, mas bumibilis yung heart rate. Pag yung heart rate mo lampas sa 100 sa isang minuto, okay, kahit nagpapahinga ka, 100 ang tibok, o lampas 90 o 100, ibig sabihin, baka kulang ka sa kondisyon. Okay? Kulang ka sa kondisyon, mahina katawan, nagkakaedad, pwede rin yan. Kulang sa exercise, o pwede rin may heart problem. So, yung sobrang bilis lagi tibok ng puso, lalo na kung may palpitasyon, malakas ang kabog, pwedeng nervyos lang to, pero pwedeng may heart problem. Sabihin, baka mahina na yung puso, kaya mabilis ang tibok. Papacheck tayo sa cardiologist. Okay? Hindi naman sigurado yan, pero hindi naman siguradong masama, pero the point is, meron kayo nitong sintomas, papaayos natin sa doktor para mas makasigurado tayo. Number 6, biglang nawala ang pang-amoy. Okay? I think uso to nung nagkaroon ng COVID. Pero kung hindi ka naman na COVID, okay, wala ka naman infection, tapos lalo na yung mga senior citizen na biglang nawalan ng pang-amoy, medyo not good sign siya. Bakit? Kasi yung pang-amoy connected yan sa brain, yung tong olfactory center natin. So, pwedeng may problema sa utak na hindi natin alam. Pwedeng magkakaroon siya ng Parkinson's disease, magkakaroon siya ng dementia, Alzheimer's disease, at yung iba prone din magkaroon ng heart attack. Okay, basta yung anosmia na hindi biglang nakakaamoy. So, medyo not good sign. Kaya pa-check tayo muna sa doktor para sigurado okay lahat. Okay? Pero syempre, meron namang ibang causes ng hindi makaamoy. Kung may sinus ka, may sipon ka, pwede rin yun. Okay? Number 7, tulog ng tulog. Diba? Gusto natin natutulog. Diba? Ayaw natin kulang sa tulog. Pero, ang taong sobra sa tulog. Ano yung sobra sa tulog? Siguro 10 oras na tulog pa rin. Okay? Hindi naman siya pagod. Yung talagang, di ba minsan merong mga senior citizen na talagang tulog na lang ng tulog, mahina na katawan, gigising sandali, tutulog. Ibig sabihin, pwedeng bad sign yun. Na tulog na siya ng tulog, gigising na lang sandali, o, di ba? Medyo iba na yung pag-iisip nila. Pwedeng mahina na ang daloy ng dugo. Okay, mahina na daloy ng dugo sa utak, lagi na inaantok. Pwedeng anemic, pwedeng may iba ng nararamdaman, masama na pakiramdam, wala ng energy, kaya tulog ng tulog. Okay? O baka nadidepress, tulog ng tulog. Yung mga may depression, higher risk din na magkasakit at magkaroon ng mga complication. Number 8, laging nilalamig. Okay? May tao nilalamig Kung anemic ka, nilalamig ka, 'di ba? Kung hypothyroid ka, pwede ka nilalamig. Kung malamig yung panahon, 'di ba? Pwede. Pero yung taong laging nilalamig, 'di ba? Pwedeng mahina ang blood flow Lalo na sa may edad, lalo na yung may heart failure na mahina na yung puso, yung mga organs ay na masyado gumana, parang hypothermia yan Laging pagod, laging nilalamig, sabihin humihina yung mga organs. Okay? Minsan sumasabay ang mababang blood pressure, irregular ang pulso, hirap huminga. Okay? So pag
itong 7 and 8, common to sa mga may edad na. May edad na yung mahina na, tulog na ng tulog. Pag hawakan nyo, malamig na sila pag natutulog. So parang medyo sign na yon na pahina sila ng pahina. Number 9, ito, lagi ito ginagamit ng doktor. Grip strength. Pagbukas ng pagbukas ng gripo o bote, tinitingnan ang grip. Kaya dapat papalakasin yung grip nyo. Mas malakas ang grip, mas mahaba ang buhay. Mas mahina ang grip, mas maikli ang buhay. Yan ang indicator ng heart attack and stroke. Diyan din malalaman ang edad mo. Kaya yung mga matatanda, 78 years old, mahina na grip nila. Pero pag bata pa, malakas ang grip. Bakit? Kung gaano kalakas yung muscle mo, parang ganyan din kalakas yung puso mo eh. Okay? Pag weak ang muscle mo, higher risk of stroke and heart attack. At syempre, pag mahina grip mo, parang may arthritis ka na. Osteoarthritis, rheumatoid arthritis. Baka may sira na ang nerves mo. Diba? Kaya kailangan laging maglalakad, mag-exercise, papalakasin yung puso, papalakasin yung baga, papalakasin yung grip. Yung mahina ang grip, ibig sabihin, mahina rin ang muscle mo dito, pati paa mo, mahina na muscle, pati binti, pati hita, mahina ang muscle. 17% higher risk of dying of heart disease. And 9% higher risk of dying of stroke pag mahina ang grip. Number 10. Okay, masya-shock kayo dito sa number 10. May pag-aaral, pag meron ka nitong number 10, medyo hindi magandang sign. Minsan napapaikli ang buhay, baka magulat kayo. Number 10 is laging bored. Boredom, laging tinatamad, walang gana sa buhay, empty ang pakiramdam, parang walang purpose sa buhay. Ano meaning nun? Isip mo, bored lang ako, tinatamad ako eh. Ano problema doon? Nakita nila sa pag-aaral, yung laging bored, na parang walang gana gumising, ano bang purpose nito? Wala naman akong gagawin sa buhay, ano pang silbi ko dito? Nakita nyo, nag-iiba na yung dialogue eh. Papunta na yon sa hidden depression. Walang gana sa buhay, parang depression yon. Mga masasamang salita yon. At yung laging naboboard ang isang tao, parang wala nang gana gumising, wala nang gana kumain, nakaka-stress din sa katawan. Pagtataas ang stress hormones, more heart attack, early death. Sino pa ang konektado dito sa boredom? Nakita nila yung taong laging bored, mahina rin yung katawan. Laging may sakit. Yung taong laging bored, ayaw na mag-exercise. Okay? Usually, minsan kabataan to, mga babae, laging bored. At minsan yung trabaho nila, medyo boring. Baka boring yung trabaho nila, baka ayos-ayos lang. Parang walang kwenta naman itong trabaho ko. So, hindi maganda yon. At yung laging bored, hindi stimulated yung utak, maaga nawawalan ng memorya, nagkakaulyanin, at nagkakaroon ng Alzheimer's disease. Okay? So, ano pang connected sa boredom? Yung mga laging bored, naghahanap ng risky behavior. Uminom ng alak, naninigarilyo, kain ng kain, nag-iiba ng behavior, kaya humihina yung immunity, nagkakasakit din. So para hindi ma-bored, gumawa ng bagong bagay, magdasal, kumausap sa maraming tao, isipin maigi kung anong purpose. Maganda tumulong sa kapwa natin. Okay? So I'm sure meron kayong natutunan dito. 10 ordinary symptoms, pero pwedeng deadly ang iba dito. Pero kung hindi naman, ay maganda lang to alam natin para ingatan natin at baguhin natin ito para humaba ang ating buhay. God bless.